Mga kababayan, kumusta po kayo? Breaking news po ito. Isa po sa mga pinakamalulupit, pinaka-aantabayanan ng mga kababayan natin na si Eden Santos ng Net25 ay pinag-initan at tinanggal po sa Malacanang press corps. Naku po mga kababayan, bakit kaya tinanggal ito? Ayon po sa liham po ng PCO dito sa Malacanang, lumabag daw ito sa protocol. Anong protocol ito, mga kababayan? Matindi ha. Pakinggan po natin itong si Eli Saludar na isang batikang reporter po ito. At talagang babasahin sa atin itong matinding balita na ito. Naku, baka ayaw nyo lang ng nabubuljak. Dahil sa mga tanong ni Eden Santos, nabibisto kayo. At talagang nanginginig po kayo dahil kay Eden Santos. Parang pagsupil na rin ito sa malayang pagpapahayag. Reporter na ito mga kababayan ha. Dahil ba taga Net25 ito mga kababayan? Dahil ba si Eden Santos ay tuwing nagtatanong sa inyo ay talagang nalulusaw kayo at talagang nanginginig? Bakit nyo tinanggal si Eden Santos? Kasi hindi nyo mauto-uto. Pag nagtatanong yung iba, gustong-gusto nyo puro pabango. Pag kay Eden Santos, supalpal, buljak. Naku po mga kababayan, eto na. Talagang manggagalaiti kayo dito. Bakit tinanggal si Eden Santos? Ano ang mabigat na dahilan ng mga ito? Matindi. Ang sinabi po dito mga kababayan, dahil po sa seguridad daw ng Pangulo. Aba, ano yun? Delikado si Eden Santos sa seguridad ng Pangulo. Naku po mga kababayan, kayo na ang humusga. Ito ba ay sapat na dahilan mga kababayan? Dahil sinalubong daw lang ni Eden Santos itong si Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang Martes. Ito na daw yung dahilan kaya tinanggal ito at humingi ng ibang reporter para ipalit kay Eden Santos. Naku po mga kababayan, matindi itong ginawa nila. Parang pagsawata ito at paglupig sa malayang pamamahayag ng isang reporter. Aba, eto na po mga kababayan, hindi na natin patatagalin pa. Eto na po, ito ay galing kay Eli Saludar. Matindi. Nakakagulat. Bakit ginawa nila ito sa Net25? Binangga nila ang Net25. Talagang ayaw nilang nabubuljak sila sa tuwing magtatanong si Eden Santos. Hindi ito makatarungan mga kababayan. Kaya ipahayag natin ang ating pagtutol dito. Ibalik si Eden Santos. Nako, breaking news po ito mga kababayan. At alam niyo ba, siguro sa ating mga taga-subaybay, ay kilala niyo naman, di ba? Yung reporter po ng Net25 na si Eden Santos or Eden. Na kung saan ay talaga namang napakatindi ho magtanong dyan po sa mga opisyal ng PCO, yung Presidential Communications Office. At di ba, kita-kita niyo naman, minsan talagang naalibadbaran po, di ba, si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro sa mga matitinding tanong ni Eden Santos ng Net25. Alam niyo ho ba, na ngayon ho ay meron pong, ginagawa ho ngayon ang PCO, ito hong Presidential Communications Office na gusto pong palayasin diyan po sa Malacanang, ito pong si Eden Santos. Ito ho. At meron ho silang liham sa pamunuan ng network, ito hong Net25. At meron po silang ginagawang ibang rason at alibay na kesyo may nilabag doon na mga alituntunin. Ito pong si Eden Suarez. Pero alam naman ho natin na talagang
kumbaga sa ito pong si Eden Santos ay tinik sa lalamunan Tama. ni PCO Undersecretary Claire Castro. Mga kababayan, ito, basahin niyo po itong sulat ng PCO. Ayan, tignan niyo muna. May letterhead, Office of the President of the Philippines. Ayan, basahin niyo, Presidential Communications Office, Manila, PCO. So, ito may petsang June 27 at naka-address po ang sulat. Ito basahin natin para mas malinaw. Ayan naka-address po ang sulat kay Ginoong Paul Padua, ang news chief ng Net25. Ito basahin nyo Ito at babasahin ko para mapakinggan nyo rin mga kababayan. Ito, greetings, dear Mr. Padua. Greetings from Malacanang. Ito we hope that this letter reaches you in good health and in an even better disposition. Ayan yung unang paragraph. Ito, basahin nyo. Tapos, last Tuesday, June 25, 2025, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. led the destruction of billions of pesos worth of illegal drugs at the Clean Leaf itong sa Tarlac o Clean Leaf International Corporation facility diyan po sa Capas, Tarlac. Good day for a date. Mga kababayan, grabe nung June 25 pala ito sa Capas, Tarlac. Yung pinagbabawal daw na lugar na hindi pwedeng puntahan ng reporter, pinuntahan daw ng reporter ng Net25. Kaya ito daw yung dahilan. Kaya sumulat itong PCO, mga kababayan, na pinalalayas itong si Eden Santos dito sa Malacanang tuwing may press con. Matindi mga kababayan Malupit ito. Yan lang ba ang dahilan nila mga kababayan? Bakit nila pinapalayas itong si Eden Santos? O dahil po takot na takot sila sa tuwing magtatanong ito, nabubuljak kayo, lalo itong si Claire Castro mga kababayan, laging nabubutata, nauuga ang utak. Matindi mga kababayan Anong masasabi nyo dito? Grabe ito mga kababayan, ituloy ba natin itong talagang ginawa nila na pangbabastos kay Eden Santos at sa karapatan ng isang tagapagpahayag o namamalita, lalo na po dito sa Net25, isa itong uri ng pangbabastos. Matindi mga kababayan Ibang klase itong sino ang utak ng nagpatanggal kay Eden Santos? Si Claire Castro ba? Alam na. Sino pa ba ang laging nabubutata at nabubuljak, mga kababayan? Si Eden Santos lang naman Di ba mga kababayan? Eden Santos lang naman ang nabubuljak dyan i-ano nyo po. Di ba mga kababayan? Grabe ito. Hindi ito makatarungan mga kababayan. Dahil dyan, alam na mga kababayan na pinipigil nila ang isang Eden Santos na talagang malupit na reporter ng Net25. Talagang sinusupil nila. Ayaw nilang kayo na ang maghusga mga kababayan Matindi ito. Who is also member of the Malacanang Press Corps, Tarlac o Clean Leaf International Corporation facility dyan po sa Capas, Tarlac. So sabi po, while the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter, Eden Santos, who is also member of the Malacanang Press Corps,
Santos violated the Media Advisory MA-25109 in approaching the President directly, not once, but twice, even if there was already an assigned place for reporters and cameramen in the venue. Strictly courtesy and decorum dictate that when covering the President, a certain distance should be observed at all times. So yun po, ang kanilang inireklamo, mga kababayan, ginagawang dahilan o rason dito po ay dahil sa meron pong naka-assign na lugar para sa mga miyembro po ng media, di ba? Malacanang press corps. At bigla raw ho itong parang nagtangka ho na tanungin si Pangulong Marcos Jr. So alam nyo ho, ito ho para po sa kalaban nating mga taga-subaybay. Ako po ay nag-cover sa Malacanang ng 17 taon. Simula ho ng panunungkulan ni dating Pangulo, yumaong Pangulong Fidel Ramos, bumalit ho dyan, tapos si Erap Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, tapos yung unang taon ng ni Noynoy Aquino. So yan po mga kababayan, at ako ho ay naging presidente ng Malacanang Press Corps, mga kababayan, at talagang bagamat merong talaga may protocol ng ganyan na talagang medyo umisan talagang diyan kayo sa gilid pero minsan talaga may mga reporter na talagang magtatanong dahil sa siyempre talagang gusto maka-scoop or nandiyan na sa harap mo ang Pangulo. Kung sasagot naman ang Pangulo di okay, di ba? Okay 'yon. Pero kasi ganoon kahit na ako nagtatangka, Mr. President, bigla isisingit mo tanong. Pero pag tumanggi ang Pangulo, okay lang naman, ba hindi ka pipilit. So ito po yung kanilang reklamo, mga kababayan, at lumabag daw po sa protocol ito pong si Eden Santos. O mga kababayan, anong masasabi nyo? Ito ba talaga ang kanilang dahilan? O may mas malalim pa? Naku po mga kababayan, lalong masisira po si BBM dito. Lalong masisira ang credibility ng Malacanang Press Corps. Bakit nila pinipigil ang isang Eden Santos? Naku po mga kababayan, hindi magandang senyalis ito. Pagka hindi pabor, inaalis. Pero pag pabor na pabor sa inyo, hindi nyo parang mga kalaban lang sa politika, mga kababayan. Sa palagay nyo, isa itong makatarungan, mga kababayan, sa pag-alis nila sa reporter ng Net25 na si Eden Santos. Ano sa tingin nyo? Tama ba ito? Sapat ba na dahilan na tanggalin nila ito sa sinasabi nila na lumabag daw sa protocol? Sa protocol na isinasaad sa mga reporter na siguro ambush interview ito, mga kababayan, na dito sa lugar na ito, kasi nasasama din ako sa mga media dati, mga kababayan nakikipag-away ako sa mga media reporter dahil akala mo kung sino sila. Pagka vlogger, itutulok ka lang dahil sa mga aparador na mga kamera, kami mga cellphone lang, inuunahan ko talaga mga ito. Alam ko yung mga ganyang mga sitwasyon. Pero, yung hindi ko matanggap, mga kababayan, bakit itong isang reporter ng Net25 pinalayas at hindi na makakapag-cover pa. At humiling ang itong PCO na dito sa tanggapan ng Net25 na sana kung maaari ay magpadala ng ibang reporter. Wag lang si Eden Santos. Naku po mga kababayan, Eden Santos is Eden Santos. Hindi na panonoorin ang press corps. Si Eden Santos lang ang inaabangan ng taong bayan. Para kang nanonood ng isang teleserye dito
Kasi kada buka ng bibig, supalpal. Kada tanong, supalpal. Utak ni Madam Claire, lumuluwa. Natutuliro. Pati mga salawikain ni Andres tuloy, ni Jose Rizal, hindi ma-memorize. Ang hindi lumingon sa sariling bansa, ang hindi lumingon sa likuran, ay hindi makakaalam ng katotohanan. O mga kababayan, tuloy natin. Pero, grabe ito ha. Nakakahiya ito sa inyo. Nakakahiya ito sa Malacanang press corps, mga kababayan. Bakit nyo tinanggal si Eden Santos? Hindi ito makatarungan. Malalaman yan ng mga netizen. Grabe ito, mga kababayan, ha? Tapos ito, ipagpapatuloy natin yung sulat. Sadly, this is not the first time that Santos has violated this rule. Ang sabi ho, ay hindi raw po ito ang unang pagkakataon na lumabag sa panuntunan o sa protocol ito hong si Eden Santos. So ito yung sumunod na sa sulat ho ng PCO sa pamunuan po ng network o yung Net25. Ayan basahin nyo para mas malinaw at mas maganda para ma-discuss natin mabuti. Ayan ho. Tapos sabi ho ng PCO sa kanilang sulat, ito ho while we recognize the zeal and even the need for Santos to get a story from the President, we should also recognize the need for our reporters to observe and respect the rules specifically set to ensure the safety and well-being of the President. So these rules do not only apply to the media covering the President but to all. Ayan po. Imposible yan. Tapos sabi niya, it is in this light that we respectfully request. Ito na ho, yan mga kababayan, pinapalayas Imposible yan. Si Eden Santos. Sabi ho, it is in this light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the President and the other government agencies inside Malacanang. Ayon. So, ibig sabihin, gusto nilang papalitan ito pong si Eden Santos. O tanggalin po dyan po sa Malacanang at palitan ng ibang reporter ng Net25. Other reporters who were seen and recorded breaching the protocol last Tuesday will also be admonished. Hoping for your favorable response to our request. I remain. Ito, respectfully yours, Erelson A. Kabatbat, Assistant Secretary for Media Affairs and Relations. Yan ho, nabasa niyo naman siguro at nakababad ho mga kababayan. So, grabe ho itong PCO at kung ano-ano mga ginawa lang ho na mga parang alibay ho ito mga kababayan. Alam naman ho. O mga kababayan, totoo, alibay lang po ito. Hindi talaga yan yung dahilan. Bakit tinanggal po si Eden Santos? Ito ay malalim pa, mga kababayan. Nakita nyo naman kasi si Eden Santos, palaban kung palaban. Black eye kung black eye po ito, mga kababayan. Ituloy pa natin. Ito kasi batikan na po ito si Eli Saludar, mga kababayan. 17 years na naging ng Malacanang ito. Naging PCO president pa yata ito, ayon sa kanya. Matindi mga kababayan natin na matagal na talagang mainit ang dugo na mga taga-PCO dito po kay Eden Santos. Siguro naman ho, na mamonitor nyo. Nainggit. Na talagang walang takot po ito magtanong Diba? At kapag nakita mo yung reaksyon ni PCO Undersecretary Claire Castro, talagang parang napapangiwi at sumisimangot. Nainggit. Di po ba itong si Attorney Claire Castro? Kasi talagang yung mga tanong grabe ho at
Hindi malaman ni Atty. Castro, ni Yusek Castro, kung ano ang kanyang isasagot, mga kababayan. Alam niyo naman, katulad ho yung nakaraan, natatandaan ko, isa ho sa tinanong ni Eden Santos, yung tungkol sa housing project. Yun. Kasi ang pangako ho ni Pangulong Marcos Jr. ay 1 milyong pabahay, 1 million units o housing units sa loob ng 1 taon. Anong nangyari? Hindi niya masagot kung ilan. Tapos sinabi niya, binanggit ko na yan kahapon eh. Alam niyo, kapag ganun, nagtatanong ang reporter, kahit na nabanggit mo kahapon, pwede mo pa rin sagutin kung talaga alam mo yung isasagot, di ba? Tama. Pwede mo nang sabihin, alam mo, nabanggit ko na yan kahapon, pero ulitin ko eto nga yan. So, yun ho. Tapos marami ho, di ba, yung mga issue sa bigas, no, talagang makikita nyo ho, siguro review nyo ho, napakarami ho, tayo mga vlog na rin, na ginawa dito po kay Yusek Claire Castro at kay Eden Santos na kung saan ay talagang iritable. Kumbaga sa ay tinik sa lalamunan. Ito pong si si Eden Santos diyan po sa Malacanang. Mga kababayan, grabe ito Bakit tinanggal si Eden Santos? Pinag-initan ng Malacanang press corps? Nainggit? Kaya ginawan na lang ng mga issue, mga kababayan, o talagang ayaw nila na manatili si Eden Santos kasi nga isa ito sa mga magagaling at matatapang na mga reporter. Mga kababayan, mag-comment po kayo. Anong masasabi nyo dito? Bakit ang isang Eden Santos ay tinanggal ng Malacanang press corps? Dahil nabubutata kayo, nasusupalpal, nabubuljak, ayaw nyong nabibisto kayo. Kita nyo naman mga kababayan irritable itong yung vlogger na tagapagsalita ng Malacanang sabi, tanggalin na yan. Mukhang yan ang pahirap sa atin. Tinik yan sa lalamunan natin. Ngayon din, tanggalin na yan. Hanapan natin ang butas yan. Naku po mga kababayan, viral po ito. Lalong masisira po kayo dyan. Lalong mawawala ang tiwala at credibility ng inyong tanggapan. Bakit isang Eden Santos na reporter ng isang kapitapitagan na media or mainstream media na Net25? Mga kababayan, ano ang nasa likod nito? Sino ang mastermind sa pagpapalaya sa isang Eden Santos? Dahil ayaw nyong nabibisto kayo, nabubuljak ng mga napakahirap na mga tanong? Kita nyo naman mga kababayan, napakarami nating content kung paano sagasaan ni Eden Santos lahat ng mga media dyan Mga paepal lang na na nagpapasikat na walang laman ang mga tanong, puro papuri, puro ganito, ganyan, yes or no lang. Pero pag si Eden Santos, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, isa po itong matapang at may katwiran na reporter. Dala-dala ang isang aral ng Kristiyano, mga kababayan. Kaya siguro tinanggal nila, nabubuljak sila. Kaya mga kababayan, ito ba, ituloy pa natin. Pasadaan pa natin ang konti ito kay Eli Saludar. Sana po, suportahan po natin ito si Eli Saludar. Kasi sa kanya po galing itong video na ito. Siya na po ang nagpaliwanag. Kitang-kita nyo naman, batikan na reporter. Ayon sa kanya mga kababayan, naging presidente siya ng PCO ng Malacanang. 17 years. Ibig sabihin, siya po ay retirado na. Kaya ngayon, hindi din niya maamin na natanggal si Eden Santos. Lalo na ho kay Yusek Claire Castro, di po ba? So kayo ho, ano pananaw nyo ho rito? Kasi nagre-request po ang PCO dyan po sa pamunuan ng Net25, yung TV station, na tanggalin ho si Eden Santos sa Malacanang at para 'di ba sila po ay magpalit daw ng bago
O ito, katulad ito sa fake news na sinasabi. Di ba na nakusan talagang, ito, pakinggan nyo ito, marami ho eh. A reporter asks PCO USEC Claire Castro a question about fake news. Ito, yan, tulad yan. Ano po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa segment, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi? Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa atin sabihin, ay, parte ka ng troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po, wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, ay troll army po sa itong mga ito? Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Sabi no? Grabe naman. Ano ba yung mga tanong? Sample lang ho yan. Buljak. Sample lang ho yan. Grabe naman yan. Tanong ni Eden Santos, di po ba? So, eto Ito. O mga kababayan, yun lamang yung isang talagang pinakain, sinungal-ngal, binuljak, bilinak. Ayan, itong si Claire Castro. Sinabi niya, paano yung masasabi na mga social media influencer na ito, ng mga vlogger ay nagpapakalat ng fake news? Sila ba ay kumpirmado ng mga fake news vlogger? Sabi ni Madam ay hindi pa. Pero pinag-aaralan na natin, pero makikita sa kanilang mga sinasabi. So ibig sabihin kasi kasama ka rin sa mga fake news ng vlogger. Mga kababayan, busalsal ang muka. Sa katotohanan na ito, kaya yan ang mga dahilan bakit tinanggal si Eden Santos at pinalayas dito sa Malacanang press corps at hindi na siya makakapasok pa kailanman. Pero ano kaya ang magiging nito mga kababayan? Magiging buljak ng taong bayan. Ang isang Eden Santos, hindi nyo mauto-uto. Hindi nyo, alam nyo, hindi nyo alam nyo na yung ibig kong sabihin mga kababayan. Kasi yung mga iba, pabida, pabango, ang tinatanong lang, laging pabango sa admin, laging pabango, pero si Eden Santos, hindi nila mauto. Laging pabuljak ang mga tanong. Mga kababayan, kayo na ang magsabi. Sabi ko nga sa lalong masisira ang imahe ng Malacanang press corps at sino man ang utak nito masisira. Lalo na mga kababayan, lalong masisira si BBM dito. Dahil isang Eden Santos na reporter ng Net25 ang inalis nyo. Napakaraming mga tanggalin dyan. Bakit si Eden Santos lang ang tinanggal? O kayo nang humusga mga kababayan na i-comment nyo po kung anong masasabi nyo dito kasi ito talagang hindi mapapalampas ang taong bayan ito. Yan ang inaabangan ng taong bayan pag si Eden Santos nagtanong. Napakarami yung views sa sa inyong press con sa inyong dito sa nanonood. Dahil si Eden Santos ay talagang bida talaga dyan. Siya talaga yung asin ng pinaka ginagawa niyong programa. Siya talaga ang nagpaparami ng views dyan. Sa totoo lang. Pero itong mga reporter na ito, mga kulugo lang ni Eden Santos kung utak ang pag-uusapan mga kababayan. Kaya para sa akin po, mali ang inyong hakbang. Mali ang inyong ginawa. Bakit nyo tinanggal si Eden Santos? Kayo po ang tatanungin ko mga kababayan. Nararapat ba natanggalin si Eden Santos sa kanilang mga dahilan? Kung ano man yan? Ito ba ay sapat na rason para palayasin ang isang reporter ng Net25? I-comment nyo po sa baba. Ang hiling ko lang po, i-like at i-share nyo po ito. Pasabugin nyo sa buong mundo ito para malaman nila na ang isang Eden Santos na magiting na matapang
na nag-iisang reporter ng Net25 na may paninindigan, inalis ng Malacanang press corps, mga kababayan. I-share nyo po, i-like at i-subscribe nyo po ito. Mas maganda, mas marami, para marami tayong talagang tutulig sa dito. Hindi makatarungan ito sa isang reporter na gaya ng Net25 na si Eden Santos. Isa po itong hindi katanggap-tanggap sa taong bayan na gumagawa lang ng tama itong reporter na ito. Salamat po ng marami. Yan lamang po ang ating bahagi. Salamat po kay Eddie or Eli Saludar na siya talaga ang nagbulgar dito. Una nating nakita, breaking news po ito mga kababayan. Salamat po ng marami.